bawat hakbang ng aking buhay. Ang ikalawang agam-agam, ang pag-ibig. Hoy, Boyet! Nagagalit ka ba? O naghihinakit? May kinagagalit ba sa amin? Sabihin mo. May sulilin ba kayo? Siyang kapatid? May babae ba kami? Ano lang, mag-aanin namin ang ano mo bilang iyong kaibigan. Sabihin mo na, huwag ka mahiya. Kuya, tayong dalawa na lang ang iniwan kasama nina. Kaya dapat tayo natulungan bilang magkapatid. Ngunit, bakit ikaw pa ang nakasusugat ng malalim sa puso kong nagluluksa sa pagkamatay ng iba? Pakinggan mo naman ako, kuya. Sa kawalan ng datong mamumuno sa bayan, Ikulon, matagumpay na sakop ito ng mga Kastila. Sa pilitang bininyagan ng mga katutubong Tagalog, samantalang namundok ang mga natirang hukbo ni Kulon. Pinapanatili, inabulan at panog ang apoy na pagluto. Samantalang nangangaso naman ng makakain sila Ned at sila Adlaw at Gayo. Datu Adlaw. Hindi ba't sinabi ko ng gumong tawaging dato? Subalit ikaw na ang dato namin. Dato ng ano? Ng apat na kabataang naglalaganap sa kamundukan? Ng isang bayan ay pinagkatiwala sa kanya. Subalit tinalikuran niya ito sa panahong may malaking panganib na nagbabanta rito. Dato bang may tuturing yun? Tukoy, hindi ko nga maunawaan kung bakit niyo pa ako sinusundan eh. Kaibigan ka namin, Adlaw. Kaibigan, nakagawa ng dakilang pagtataksil. Sa totoo ay nakadama kami na buon na mapagtanto na may iniwan mo kami sa moob. Subalit hindi mo naman iniwan dahil sa kaduwagan. Iniwan mo ito para makilabok sa labanan sa tabing dagat. Na hindi ko rin naman tulungan sa panggugulo ni Bulan. Ibulan, di yata. Tanging ko para sa kanyang mabubuti. Ang matagpuan niya ang kanyang lakas sa tigpawan ng kahinaan. Kasama ka rin sa nasawi. Ngunit, hindi lakas ang naabot niya, kundi panalapastangan sa kanyang kapatid. Malabis na ang makamadang kong pagpuri kay Bulan kaibigan daw. Matutulang ka niya na wasakin ang ganap ang iyong kapatid. Pinahihiwatig mong pinapatay ko ang sarili kong kapatid. Sapagkat iyan ang nakikita namin mga tagapagmasid dahil sa kalibisan ng iyong pamamaraan. Hindi ko mapatatawad ang sarili ko kung hindi niya maabot ang kanyang lakas ng maayos. Hindi na maaari. Iyak ako hindi na nga ayaw mauli. Magbulag ka kaibigan. Nagbago na rin ang iyong kapatid. Ginagawa kanyang kalaban upang may magtanggol ang kanyang paniniwala. Maliwanag pa sa araw na natuklasan na niya ang kanyang lakas. Ngunit ang hirap pa rin niya sa labanan. Kung ako ay isang tunay na kalaban, madali ko siyang napatay. Iyan ang ipinakita mo kalugo niya daw. Ngayon din, siya na lamang ang buhay mong kalugo. Ano ang maglanang kapirasong kalinga? Puso ko'y nangungulitan sa aking ama. Ang puso ko'y nangungulila sa aking kapatid. Hindi ko ninanais maging dato. Hindi ko ninanais mamuno. Ang tanging nais ko lamang ay kalinga. Ang tanging nais ko lamang ay pag-ibig. Pang maging malakas, kailangan ng kalinga. Kailangan ng pag-ibig. Sa
makagpit. Susi ang pag-ibig sa kapangyarihan. Pag-ibig ay susi sa kapangyarihan. Di yata. May paraan pa. Paraan? Paraan upang magbago ang kapalaran nating lahat. Sino ba ang nagbibigay ng kalinga sa buong bayan? Lalo na kapag dinapuan ito ng masamang kaluluwa, Ang katalunan. ang katalunan. Pues kailangan nating magmadali. Huwagin na natin sila bagong nagbulan. Ay! Pambihira! Hindi ko sukat sip na hantong to sa ganito. Ang dakilang tatapagtanggol ng mga ang laking dakilang nagpapagkatong ng apoy. Nangyari yan dahil ubod ng hambog ang aking kapatid. Napakamasali. Wala naman tayo sa nangyari sa lahat. Una, isa lahat ng kapatid. Kung hindi lamang niya inuna ang kanyang hangaring maparangalan, kung inuna lamang niya ang kanyang tungkol, Mangyayari pa rin ang tinakda ng kapalaran. Papabagsak rin ang noon. hinuya na lang. At di na natin nalalaman kailanman. Alam mo, dahil sa malaking pinagbago ni Adlaw, naglaho ng lahat. Kaya, pamanhin kong nahimas. Subalit, panahon na marahil kung ituwid ang pusot na lumagitan sa inyo. Sa tuwing inihahayag ko naman ang hinagpis ng aking puso, sinasabi lamang niya na pang mahihina ang usapin ito. Kaya ano bang tinatahan sa iyong puso? Asahan mo, handa na ako makita ng puso. Pag-ibig. Nangungulila ang puso ko sa pag-ibig. Pag-ibig? Ang puso ay maselan. Nagmamatigas. Walang pagkukumaling. Ang susi ito ng pagmamahal ay hindi maaaring nakawin kaninuman o saan man kundi pinagkakaloob ng puso din. Bakit ako ba ang piniling magkaganito? Ang kapatid ko, tinitimbang ang halaga ng tao sa kapangyarihan ng katawan. Hindi ba lakas ang talas ng isip? Hindi ba sapat ang pusong nagmamahal? Subalit yan ang lipunan na kailangan natin lahat. Ang maghahalit o buhay ang bayang malakas. Ang mahina at nalulungkot na bayan ay lahat malalakas. Yang hangarin yan ang ugat ng lahat ng pagkamatay ng bawat bayan. Hinubungan nito ang pangangailangang bumigil at manako at lahat ng yun alang-alang sa pinakamataas na karangalan. Bakit ang paniniwala? Matayang walang katutugan. Sapagkat yan ang batas ng kalikasan. Masdan ang mga hayop sa ating daigdig. Upang ang buhay, kailangan niyo pumaslang. Mas mahinang hayop upang ulangin. Sadyang yan, ayusan ang buhay. Ngunit di ba't nilikha tayo ni Bathala bilang pinakamataas na uri ng mga hayop? Mga tao tayo. Kaya bilang mga tao, kaya natin higitan ng malahayop na pagnanasa ang pagiging pinakamakapangyarihan. Wala. Kita na kapatak sa atin. Hindi may kakilala yung karunungan. Kung siya lang talaga yung nakikita ng aking kapatid. Dahil lamang hindi ko matulagan yung kanyang lakas ay hindi na ako nararapat ibigin ng isang kapatid. Walang kapatid na hindi iniibig ang kanyang kapatid. Una, Kung yan ay totoo, hindi sana lumamig ang pakikitungo niya sa akin. Wala nung tigil na ako papatay ng buhaya. Nasaan na ang pag-ibig? Ang alag, ang ilaw, ang simbuyo ng damdamin ay pawang nagaglaw sa balat ng lupa. O ang pusong ito ay naghihintay. Tulutan man lamang ng pagkaunawa ng aking pananangis. Ang hinahanap ko ay pag-ibig, pagkaunawa. Ngunit lagi nila akong ginagawang kasangkapan ng kanilang hangarin. Sa tuwing nang sabihin ko ang aking pagnanasa ay hinahalakakan ng walang nakikinig. Inusan ko ang aking pagkasturan. Samantalang masasamang tingin lamang ang aking tanggap. Ako ay nasa laot ng kagulihanan. Paano? Bulan.
tayo ay tutungo sa Catalonia. Tama bang naisip ko, kuya? Marahil, parehas na tayo mag-iisip. Subalit, may nais kang sabihin kay Ulan at daw? Oo, si Bulan din. Nais niya ko sa akin selda. Kapatid. Kuya, Nalalagay sa panganib ang ating bayan. Halinaway, isang sabi muna natin ang ating hindi pagkakaunawaan alang-alang sa banal. yun lamang. Kapag minasaan mo sasabihin. Ikaw, anong sasabihin mo sa akin? Kahit naman na mag-slit half ako, hindi mo din naman mahihilig. Hindi rin naman kita mapipilit. Gusto na ang ganitong usapan. Hindi kailanman maging gusto para sa'yo. Sabi mo? Wala, hayo na. Tiis ka sa inyo. Matabil na tila. Walang napuntahan ng pagkakataong makapagbukas ng puso ang dalawang magkakapatid. Nananatili pang tinik pa sa pagitan ng dalawa. Samantalang sa mundo, ang kabataan sila Kali, Adlaw, Banog at Ulan. Patungo sa tampanang Katalonan. Tao po! Tao po! Mga batang mandirigma mula sa nagaping bayan ng banal, kayo ay naparito sa aking munting dampa. Namarito upang hingin ang inyong tulong. Dala po kami ng mga manok bilang aming mga alay. Labas sa aking kakayahan ang inaangat ninyong kalayaan ng bayan. Teka lang po. Niwala ko kung kaya niyo ang hiling namin. Kayo na lamang po ang makatutulong sa amin. Pangalaman namin na pumapaya muli ang aming bayan. Ang hanod ko lamang makauwi na sa aming tahanan. Mga sawing palad, matagal nang itinakda ng kapalaran ang paggagapi ng bayan ng banal. At ito ay tatagal ng ilang daang taon. Hindi! Hindi ako susuko ng gayon na lamang. Kahit sabihin mo ng aking mga kapatid, ng aking mga kababayan na mahina ako, hindi nila maikakailan na matibay ang paninindigan ko. Kung gayon, bakit hindi ikaw ang pumunta sa bayan ng banal at harapin ang mga mananakop? Sapagkat hindi ang kalayaan ng bayan ang tunay mong pakay. Paano niyo po yan nasabi? Pinagdududahan ko ninyo ang aming layunin. Kawawang mga bata, bulag kayo sa katotohanan na yan ang dahilan kung bakit bumagsak ang buog at kung bakit kayo nasakop ng mga mananakop. Pero kung iisipin, mas makatotohanan pa nga yung inyong dahilan kaysa sa kalayaan ng bayan. Kaputong nakangad na yung puso. Adlaw, Ulan. Ngunit, ito na lamang ang tanging paraan. Pasensya na. Manog, Kali. Ngunit alam niyo naman kasi mas matimbang ang pagmamahal ko sa aking ama kaysa sa aking bayan eh. Ang hangarin ng mga anak na ibalik ang kanilang yumaong ama sa daigdig ng mga buhay. Maaari. Tama. Maaari. Pero kabundok na hamon ang kailangan ninyong harapin. Dahil sino po ay sila tumuloy? Isang malaking talapos na nga ng Kebathala. Makatotohanan pahayag, iho. Pero hindi natin po pwedeng sabihin na ito ay isang kasinungalingan. Adlaw, Ulan, handa na ba kayong harapin ang batas ng kalikasan
upang ibalik sa daigdig ng buhay ang inyong yumaong ama. Paumanhin mga kaibigan, hindi ko ninanais maging dapat. Ang tanging may katayahang palayain ng bayan ng banal ay si Dato Polon. Nawa ay patawarin tayo ng paghala sa ating dapat gawin. Ngunit, Kalonan, ano po bang dapat namin gawin upang maihatid ang aming ama babalik dito sa aming daigdig? Upang maibalik natin sa daigdig ng buhay ang inyong yumaong ama, kailangan nating bumuo ng isang mahiwagang balangay. At upang mabuo ang mahiwagang balangay, kailangan natin ng sumusunod na materyales. Una, baleteng tinatahanan ng kapre. Patitibayin at huhulmahin ito ng balat ng tikbalang. Ikalawa, para sa katig ng bangka, kailangan ninyong sisirin ang kalagatan ng ibalon at gisingin ang nahihimping na bakunawa. Buksan ang katawan nito at kuhanin ang tadyang at idikit ito sa gilid ng bangka. Ito ang magiging katig ng bangka. At ikatlo, para sa layag ng bangka, kailangan ninyong pumilas ng pakpak ng wakwak at tahiin ito gamit ang dila ng manlanggal at idikit ito sa bangka upang maging layag nito. Bagaman nagamba sina Kali at Banog, nananatili pa silang matalik na kaibigang nakikiisa sa hangarin ng kanilang katuto. Adlaw, bulan, kapag nabuo na ninyo ang mahiwagang balangay, bumalik kayo dito sa aking munting dampa. Ituturo ko sa inyo ang paggamit ng hiwaga ng karimlan. Sa ngayon, kasihan nawa kayo ng mga anito at ibanhala. Pasensya na. Naunawaan ko, kung ito ang paraan upang mapadaya ang aming bayan. Handa na rin akong tiyangan para sa bahay. Ano ngayon ang aking susunod na hakbang, kaibigang Adlaw? Sa ngayon, kailangan nating mangalap ng kagamitan upang mabuo ang mahiwagang banalay. Ngunit, kailangan din ihanda ang banal para sa muling pagdating ng dato. Kung gayon ay kailangan natin maghiwalay. 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 Kami ni Kuya ang bubuo ng balanghay. Samantala, kayo, Halibanog, kayo ay bumalik sa ating bahayan at magpanggap kayo bilang mga nasakop na mamamayan. Doon ay sa likod ng mga mananakop ay inyong itanim ang kalayaan sa kanilang mga isipan. Mahusay na hakbangin, kapatid. Ngunit aaminin ko'y nakakamba ako sa kahinaan. Ngunit Kuya, hindi lamang lakas ng katawan ang kailangan upang makatalo ng mga may hawak ng may wagang kagamitan. Sige, Kung gayon, mapapatuloy na kami pabalik sa banal. Kasihan ko naman kaibigan ka. kayo rin. Kaibigang Kali. Balo. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin. Pagtitiwala sa akin sa kabila ng aking mga kainaan. Bulan. Ang tanging nahangad ko para sa iyo ay ang kabubuti mo. Yun. At ang hanging ninanais ko lamang ay ang pagmamahal ng isang kadugo. Maging ako. Hindi yata sinasabi mo noon na ito'y isang kahinaan. Siyang tunay. Pero sino ba ang may ayaw sa pag-ibig?
unang pagkakataon, aking naunawaan. Nakatulad ko tao ka rin, kuya. Anak ka rin ang ating yung baong ama. Katulad ko, naglulugsa pa rin ang iyong puso. Sana'y makita mo rin ang puso kong nagdaramdam. Tanging hinahangad ko lamang ay pag-ibig ng kapatid.